Sorry, baka magalit ang mga manonood. I have to ask this question. Panahon ni Duterte, madami din tayong inutang, hindi po ba? Hindi po ba yung utang na binabayaran natin ngayon galing sa panahon na ni President Duterte? Hindi naman. Kasi, Hindi lahat. pero ang pinakamataas na utang nung pumasok si Cory. Ayan na. Natatanda ko talagang Yeah. wala kaming magawa dahil napakalaki ng utang. tsaka galing kasi tayo napababa na natin yan to Kasi nasa IMF tayo, World Bank, di ba? napababa na natin yan to 39.5. Ayan na nga ho mga kapdita, wala ho tayong pahabain dito sa ating intro. Dito ho kasi ito ang gobernador ho, isa sa mga pinakmataas na posisyon dito sa Bangko Sentral mga kapdita. Real talk ho itong si Palsis. Kung hindi nyo ho kilala ito si Palsis mga kapdita, isa hong abugago yan. Mala anti-clear ho, atakdo, galit na galit ho sa mga Duterte. Pero nga, ayan, katulad nito, pag-usapan din ho natin yung tatlo sa ilalim. Nakikita nyo ho ba yan? Ayan o, si BBM. Tsaka si DPWH na ngaw-ngaw din ho ng ngaw-ngaw. Dito, pag-usapan din ho natin, connected ho yan dyan. Dito kasi mga kapdito, na real talk ito si Palsis dito. Ito nga nang sinasabi niya, malaki daw yung utang ng ating former President Duterte na isinisingit ho talaga niya. Siyempre mga kapdito, hindi nga naman mapag-iinitan ito si Bongbong Marcos. Mukhang alam niyo na, inililihis ho yung totoong issue. Nung kapanahunan ho ng ating Pangulong Duterte, sobra ho daming ginawa, proyekto, build. Ano pa ho mga kapdate? Nagkaroon ho ng marawisig. Nagkaroon ho ng pandemic. Nasurvive ho yung Pilipinas. Isipin po ninyo mga kapdita, kung si Bongbong Marcos na ho yung naging presidente noong nagkaroon ng pandemic, ano ho kaya mangyari? Sa bagay mga kapdita, sigurado, malalagas po tayo dito. Mauubos ho yung Pilipinas. Mga kapdita, matagin po ninyo yun. Mismong isa sa may pinakamataas na posisyon dyan sa Bangko Sentral, talagang sinopalpal ni Real Talk etong ang abugago na ito. Isipin po ninyo yan, si Duterte na naman ho yung gusto niyang pagbuntungan. Ano ho ba yung ginawa nito si Pangulong Duterte mga kapatid? Alam naman ho natin na sobrang daming proyekto, sobrang daming eskwelahan ho niyang ipinatayo. Milyon-milyong Pilipino hanggang ngayon sinusuportahan, minamahal pa rin ho siya ng taong bayan. Kaya hindi ho natin pwedeng ipagkumpara ito nga si Bobong Marcos Jr. dahil mga ka-update, sobrang layo ho. Tignan nyo ho yung ginagawa ng presidente nyo ngayon mga ka-update. Ayun o, binabantay niya daw ho yung bagyo. Ayan. Natutuwa ho ba siya na milyong-milyong Pilipino ang naapektuhan sa mga sunod-sunod na bagyo? Yung mga flood control na pinangako niya mga kabdit, ano ho nangyari? Ayun ho, binulsa ho lahat. Billion-trillion ho yung pinag-uusapan dito. Tapos ito hong interview dito kay Palsis, Duterte na naman daw ho. 2026 na ho mga kabdit ha. Ganyan ho kawalang hiya itong mga attack dog ng Malacanang. Gagawa ho ng paraan para ho, balik ta rin ho. Pag-initan ng taong bayan, ang mga Duterte, kasi nga mga kapdate, 2028 presidential election, natatakot pa rin ho sila. Wala ho silang panangga, wala ho silang pangkontra kay BP Sara. Ito nga dito, re-reacta naman ho natin ito. Itong presidente ho nating magaling. Ayan. Mantagin po niyo yan talagang kunwari mga kapdate, tutok na tutok sa bagyo. Katapos ho niya nang pakialam ho nila. Wala na ho. Di ba? Ay nandyan lang ho sila sa kanilang mga opisina o sabihin na ho natin sa bahay. Anong ginagawa nila? Nagpapalaki lang ho ng bayag. Tapos tayo ho mga ordinaryong Pilipino. Ano nangyari sa atin? Ayun ho, tayo ho nagdudusa. Lumubog na yung gamit natin. Lumubog pa yung mga bahay, mga update. Wala na ho tayong makain. Tapos sunod-sunod pa yung krimen. Talaga ho nakakakilabot ito nangyari sa administrasyon. Kaya hindi ho natin pwede ipagkumpara si Pangulong Duterte dito. Rekta pa rin ho tayo dito mga kapatid. Tutuloy ho natin itong pagsupalpal nito si Benjamin dito kay Palsis. Kaya dito wala na ho tayong paligid-ligid pa. Kung bago na ho sa ating channel, isang like sa share, isang subscribe lamang. Malaking tulong na yan. Dito pasadaan na ho natin to. Share of GDP. Yeah. Hindi na masama yan ha. Kasi- In fact, that's the envy of many countries. Kasi globally, pag tinignan mo yung global debt versus yung global GDP, it's 95%. 95%. Hindi naman masamang manghiram ng pera eh. Of course. Kung ang return on investment, halimbawa, meron kayo isang project na magbibigay sa'yo ng 20% return, manghihiram ka 3%.
it makes a lot of sense. Again, it goes back to quality of spending. Correct, If the project is paying for itself, then it's not really a debt. Correct, It's a debt, but it's not a Mas bad debt. malaki pa nga utang ng US and Japan eh. Ang US, Bakit US mayaman about sila? 110, Japan is about 250. Yeah. I'm just forgetting my statistics kasi, Sek, pero if I recall correctly, sa 4 to 5 years ni BBM, yung sa dami ng inutang niya is almost the same amount sa 6 years ni President Duterte. So, I agree, mas madaming inuutang ngayon. Pero, ang laki pa din Diyan pa nga lamang mga kapit. Narinig na ho natin malinaw na malinaw ho sa ating tenga. Ayan na, pinagkumpara niya na dyan sa kanyang statistics na sa 6 years ni Pangulong Duterte, naungusan na ho ni Bongbong Marcos yung utang niya. Diyan pa lamang. Pero ano yung kasunod niya? Pero, bakit? Ano yung ibig sabihin niyan? Poprotektahan niya na naman ho, lilinisin niya ho yung pangalan ni Bongbong Marcos. Yung panahon ni Duterte, mga kapatid, ni former President Duterte. Build, build, build. Ano ho yung ngayon? Ano ho yung administrasyon ngayon, mga kapatid? Nakaw, 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 bulsa, bulsa, bulsa. Ganyan ho kawalang hiya. Di ba? Ano ho ba yung napatunayan ni Bongbong Marcos? Tanong ko lang ho yan sa inyo. Sobrang daming issue ng presidente natin ngayon. Pati nga ho yung mga, alam niyo na, yung party-party ho nila. Yung pagpapakain na sagana dyan sa Malacanang. Nung na-interview nga ho itong si Willie Revillame, na sinabi niya, inimbitahan daw siya ni Pangulong Duterte. Pinakain daw ho siya, isang pirasong isda, gulay. Kasi nga ho, sinabi sa kanya ni Pangulong Duterte, nahihiya ho ang ating Pangulo na papakainin niya ng mga sagana dyan sa Malacanang. Tapos yung Pilipino naghihirap. Pero ngayong administrasyon, mga kabdit, nagpapabuffet pa ho. May lechon, may lobster, may crabs, seafoods na masasarap. Kasi nga ho, mga kabdit, winawaldas ho nila yung pera dyan dahil hindi naman ho nila pinaghirapan. Diba? Hindi ho sila yung nagdudusa, hindi ho sila yung sumasahod ng 10,000, 15,000 kada buwan. Pero kung sila ho yung nasa sitwasyon ng ordinaryong Pilipino, tingin ho ba ninyo mga kapatid, gagawin ho nila yun? Tanong ko lang ho yan. Di ba kaya itong si Palsis yan, mga kapatid? Nakakahiya lang ho yan, mga kapatid. Wala, sobrang kapal lang ho talaga ng pagmumula. ng inutang ng Duterte admin, definitely compared to Pinoy. Pero dumaan tayo sa pandemic kaya kailangan mo mangutang Tama. Dumaan tayo saan mga kapatid? Sa pandemic. Dumaan ho ang Pilipino sa pandemic. Mantakin po ninyo yan, libre ho yung bakuna. Di ba? O syempre, yung mga private, mga kapatid, naabutan naman natin ho yan yung mga nagmamadaling magpa-vaccine. Meron hong bayad, pero halos 90% or 80 to 90% mga kapatid, libre ho yung naging vaccine ni Pangulong Duterte. Yung kapanahunan ni Bongbong Marcos, ano yung libre? Ayun ho, libre living. Sigurado mga kapatid, kung si Bongbong nga ho yung naging presidente noon, yung 100 million na Pilipino, siguro mga kapatid, nasa 10 million na lang ho sila. O tayo. Di ba? sa pandemic. And again, the quality of spending. Ang quality of spending. Nag-build si Duterte. Nag-build siya. Pero, sir, may Kasi nung proud ka doon sa panahon ni Pinoy, maganda nga yung pero wala naman siyang ginawa, di ba? Oo. Walang ginawa. Infrastructure-wise, you mean? Infrastructure. Nililinaw ko lang po sa viewers. Wala siyang ginawa sa May infrastructure. iilan. Ayun, nanahimik na ho. Ito si Abogagong Palsis. Ano yung nagawa ni Pinoy? Ano? Comment nyo sa comment section. Doon na ho natin pag-usapan. Kasunod doon na ito mga kapatid. Tuloy naman ho tayo dito kay Cap Dado. Mainit-init din ho ang ating pag-usapan dito. Patuloy pa rin ho dito sa Bongbong Marcos na alam niyo na mga kapatid. Mga kapatid, wala na rin ho tayong paligoy-ligoy na allied with Pink Dilawan na dati nagsusakahan yung mga yan. Dati never Marcos again. Marcos never again. Sana hanip yun. Tapos ngayon makakasama sila. Himuran sila ng ng puwet nila. Tapos si PPNP, NDF. O sana magkaka-alyado sila. At tapos nun, AFP, PNP, follow the chain of command. At nangyayari ito ngayon natin
Sa akin, mga kababayan, we better do something about it. The problem is, umabot na naman ng rainy season. And a military man, well, with all considerations, a military man who is banking on the civilians for support, no? When you consider the weather, lalo na ngayon, kita nyo, baha-baha. How can you expect the people to move? Magbabangka kayo papuntang EDSA, magbabangka kayo papunta kung saan man kayo. Mula probinsya, Nueva Ecija, o kaya Pampanga, magbangka kayo. Wala eh. Physically problematic. At mga taong bayan, may kanya-kanya ng problema ngayon. Sa bahay nila, sa mga pamilya nila. Bahay, mga ganun ba? Mga kabuhayan nila naapektuhan, yung mga magsasaka, dapa yung mga tanim nila, etc., mga sakit sa ulo. And that is the effect of flood control. The effect of corruption. So, sabi ko sa inyo, pahupain natin yung tubig, okay lang yun. Huhupain tubig, kinakailangan mo pa yung tubig, pero wag niyong papahupain yung damdamin ninyo na ituwid ito. Dating yung time na dapat ituwid natin ito. Kaya sabi ko, araw-araw mag-ipon kayo 20-20. 20 pesos lang, mga kababayan. 20-20, huwag kayong aasa kung may financer kayo o may financer dyan magsasabi, sali kayo sa mga rally na yan. 500 bawat isang tao. Okay ba? Kayo na mismo tayo individual responsibility, mga kababayan. Kung magkagera man, at least meron kayong ready na pera, may ready kayong pagkain, ready kayong gamit, armas man. Yung ganun ba? Pinaghahandaan natin yung satellite view, pinaghahandaan natin lahat. Yung one time, big time, hudyat, o kaya whatever. No? Ano man ang mangyari. Yun yung sa akin. So habang nandito tayo, no tayo impeachment, binaba, nakapayong ka sa loob ng bahay mo. Ayun kami, nakapayong sa loob ng bahay. Pero di ka naman makatulog kasi yung sinahod mong lata, tok. Tok. Sa loob ng bahay, kapayong ka, lintik yan, hanip yan. Too late. Umabot na, paano? Rally na rally. Nasa baba ka. Hindi ko maayos to. Kaya nga, boy, apektado tayo talaga itong kaputragis na gobyerno. Sipin nyo, imbes na ayusin ko yung bubong namin, ha? Kasi alam mo magtatagulan, nandoon ako sa Maynila, no? meeting, rally, meeting, tapos bumurahin ka pa ng mga kababayan natin. Sir, nasaan ka? Wala ka doon, kami nandoon. Gaganunin ka pa. Ay, linchak, bahala kayo sa buhay nyo. Ay, nakapayong kami. Sa loob ka ng bahay, nakapayong. Kaya nga kami, sabi namin, pasalamat pa rin tayo sa langit kasi tayo kumakain, kahit once a day lang kami kakain, mga senior, once a day, tamad kaming magluto. Luluto na ako pagka ako gutom na tulog pa yung mga tao, pupuwit sa mga aso So, ingay yung mga tuta. So, payong ka sa loob ng bahay, hindi na ayos Dapat yan, pumanik ako ng bubong, papatsiyan mo lang, titignan mo, inspekin mo, ganon ba. Hanggang kasi nabot na ulan. Busy kasi bababa ka, punta kang Kambingan, pupunta ka dun sa mga meeting. Tapos nun masama patingin sa'yo ng iba. Nang ba? Taga putra gusto, nakranto ko ngayon, tatulungan ka ba mag-ayos ng bubong? Hindi. Kaya nga, sige, ang ano ko na lang dyan, sige, mag-ipon na lang tayo, kanya-kanya tayong ipon, kanya-kanyang ipon, wala tayong asahan. OFW, gusto tumulong kayo. Pero sa akin, mahirap na rin humingi ng tulong sa mga OFWs kasi may kanya-kanyang problema yung mga OFWs, may kanya-kanyang pamilya rin, may kanya-kanyang mga dinadala rin. Isa yun. Pangalawa, na expecting na wala kayo dyan dito sa Pilipinas, hindi nyo nakikita actual. Hindi kayo nakakasama sa mga meeting. Demanding ako sa mga meeting. Pagka sinabihan ako ng ganito, ganyan-ganyan,
kino-question ko yung ganito ganyan. Kino-question ko. Diretso. Prangka ako magsalita. Kahit sino pa, kahit general, prangka ako magsalita. Wala na sa akin yung mga rangko-rangko. Wala sa akin. Ang sa akin, Pilipino tayo pare-parehas. Ngayon, kung kunyari nga pinag-uusapan dito, pataasan ng rangko, hindi sa akin, hindi ubra sa akin yun. Ang sa akin dito, pare-parehas tayo. May buhay tayo pare-parehas. Mamatay tayo kung mamatay. Walang ano. Naingay ha. Pasensya na kayo. Hoy! May pagpatide ka nga. Patide ka. Kaya nga, yun yung ano ko. Nalipasan. Unite. Mag-unite. Wala namang endgame. May nagtanong sa iyo, ano sir yung endgame? Ako na lang nakakaalam ng ano endgame. Ma-share ko yung endgame dito sa inyo. O de, nakikinig yung NBI, nakikinig yung AFP, PNP, nakikinig si BBM. Ang gusto nyo, endgame. Ang endgame dito, tumayo mga Pilipino. Isang tayuan lang. Hindi yung ganito na rally. Gusto ko reckoning rally. And then in the end, taong bayan ang masunod. Yun yung sa akin. Ay, nako. Ngayon, dahil sa baha-baha na, wala na yan. So, isa-isayin, sabi ko sa inyo, isa-isayin nila yung mga leader. Diyan sila magkamali. Pagka kunyari, ang inupakan nila ang SFGF, no? Inupakan nila FGF, SFGF, lahat ng FF. Ay, nako. Pagka inupakan nila, mga ano, diyan sila magkamali. Kaya ako, very vocal ako, sinasabi ko na the moment na mag-file ng mga kaso yung mga yan, na lalo na bendalo, inventong mga kaso. Kasi nakita nyo naman paano inimbento yung kaso sa iba, di ba? Kay Inday Sara, nag-invento silang kaso. Doon sino to? Mike Defensor, kala Marcoleta. Tapos kay Jing Paras, invento sila. Oh. Be, doon sa mga senator na hinahabol nila. Pagka sila nag-invento ng kaso sa akin at inano nila ako, hindi na ako papasok sa judicial system natin. Hindi na. Kasi wala kang kalaban-laban. Ang laban ko talaga is talagang pananagutin ko kayo, mga animal kayo. Yun yung sa akin. Sorry na lang kung may sumunod sa akin. Kahit nag-iisa ako, nasabi ko sa grupo, kahit nag-iisa ako, hindi ko hingin sa inyo yung buhay ninyo. No? Kasi sa akin, matagal na akong patay dapat eh. Ngayon, kunyari hindi ako mamamatay, I will be a David against Goliath. Now, kung gusto nyo makita yun, tignan natin. Tignan ko yung tapang ng mga animal na yan. Kasi nagtatapang-tapangan lang yung iba dyan eh. Ngayon parang gusto mong magkaroon ng mga medalya. Hindi naman, wala na may babat pa. Nagsuot na maraming medalya, ginagamit yung authority, etc. Mga ginagamit pa yung, ako. Kaya nga sabi ko, magkakamali yan. I'm giving it na may mga mitya para sumindi yung ano na yan, yung mga tao talaga tatayo, no? Nandun si Duterte, nandun si Tatay Digong, si Inday Sara, yung ganun ba? O kaya, kunyari, magkagera. Pero, ang isa sa mitya ay ako mismo. No? Ako mismo. Okay lang sa akin. Kahit rain or shine, ranger weather, rain or shine, sumunod yung gusto sumunod. Yun sa akin. And kung sumunod kayo, there is a chance na maayos natin ang Pilipinas. Kung hindi kayo sumunod, then good luck sa inyo. Habang buhay kayong babahain. Tawa ko lang. Tawa ko lang. Mapala ninyo, you deserve this country. And when I'll be gone, I'll be in heaven. Diba? Tatawa-tawa lang ako. So, hinihintay ko lang magkamali yung mga yan. Hinihintay ko lang sila magkamali. Ang ano dyan,
there will always be time for reckoning. Alam nilang mali sila eh. Alam nila. Alam nila nambubudol sila, alam nila nagnanakaw sila, alam nila sindikato sila. Alam nila ang daming sabit dito sa sindikato na to. Marami. Kaya yung iba dyan, ready silang umalis ng Pilipinas. Kaya ako, ang advice ko sa inyo mga politikong mga tarantado, mag-resign na lang kayo. Huwag kayong magpapaabot sa taong bayan, sa galit ng taong bayan. Huwag kayong magpapaabot na sarado yung mga airport, sarado lahat ng pantalan, at kahit sinong Pilipino, pwede kayong arestuhin. Nakakatakot yun. Kasi yung otoridad nandito, yung Pilipino nandito, may hawak ng mga pambambo. Puta, isipin mo, senator ka o kaya congressman ka o general ka, paluin ka ng tubo. Puta, nakakaano yun, di ba? Takot. Hindi nyo na makokontrol yun eh. Kahit yung mga leader ng opposition, hindi makokontrol yan. Sinasabi ko sa inyo, that's how I look at it, na ano. That's why ayokong mabot sa ganun. Mahirap kontrolin yan. Mahirap. Na bakit mo kokontrolin yung isang bagay na yung tao eh, doon ilalabas yung galit niya talaga. Yung galit na kasi kunyari yung may namatay siyang anak dahil dyan sa baha na yan. Nasira yung negosyo niya, etc. Nagkandabaon-baon sa utang dahil sa mga kawalang niyaan ninyong mga putragis kayo, mga politiko kayo. Yon. Hawak niya, tubo. Sinong pipigil sa kanya? Kahit ikamatay niya, PNP, pipigilan nyo? AFP, pipigilan nyo? NBI? Ang dami niya kasama. Galit din. Yun. Kaya, wag nyong ipuwersa na umabot tayo sa ganun. Hanggat maaari, wag nyong ipuwersa. Kasi pagka tumayo ang taong bayan, hindi na peace rally ang hinahabol, reckoning rally. No? Pananagutin kayo, may kanya-kanya silang armas na dala. May baril, may kutsilyo, may itak, samurai, tubo, 2x2, baseball bat, basta may dala yung armas. At ready silang pananagutin kayo. Matakot kayo, mga politiko. Kaya kung may pagkakataon kayo, umalis na lang kayo, mag-resign kayo. Kesa yung umabot kayo dun sa sitwasyon na tawagin nyo lahat ng santong, walang sasagip sa inyo. Kasi may anong langit eh. May basbas ng langit. Pananagutin kayo ng taong bayan. Okay. Kaya nga, sige, magtapang-tapangan kayo. Wala kayo sa katuwiran. At habang binaba ang tao, pinaparamdam ng langit sa kanila. Yung, akala nyo ba yung mga baha na yan dahil sa mga politiko? Hindi. Oo, dahil sa mga politiko. Pero, na itinatago nila, pero pinalalabas ng langit eh. Maranasan ninyo mga Pilipino. Maranasan ninyo. Yung binibuild up ng langit eh. Gagamitin ng langit yung sama ng loob ninyo eh. Para pananagutin itong mga magnanakaw na ito, mga buhaya. Yun yung game plan ng langit. Kaya nga, panonoorin ko lang yan eh. Nandun sa, kita nyo, it will all happen very natural. It will come out natural. Isipin mo yung bahain ka na, alam mo na may flood control, trillion ang inabot, ninakaw lang ng matarantadon to. Tapos sila, nasa fireplace ang mga gago, tuyo sila, naka-comforter, nagkakape, ikaw putragis ka. Bang-bang, basang sisiw ka. Basala ng gamit mo, sira mga gamit mo, mga animal, di ba? Galit eh. Sobrang galit. Tapos tatamaan pa sa sakit yung isa mong anak, o yung apo mo na leptospirosis, etc. Ma-hospital pa, Diyos ko. O kaya may napako sa baha, may nakatiwangwang palang pako ron, napako natin. Naku. And then, wala pang pera sa PhilHealth. Isipin yung perwisyo na ginawa nitong walang yang mga taon to. Kaya sabi ko nga huwag niyong pahupain yung maranasan ninyo na sama ng loob. Huwag niyong papahupain. Dalhin ninyo at ilabas ninyo sa takdang oras. Kailangan para pananagutin natin lahat sila.
Okay, Tweety Bird. Pag-asa said, another strong typhoon. Yan. Oy, Tweety Bird, magaling ka na. Is expected to arrive next week. It won't enter par, but it will pull the southwest monsoon. Habagat, ayun na naman. Oh, baha pa more. Nerissa Messina. Hello, good evening, Sir Captado, and to all SFGF family and to all of us. Stay healthy and keep safe. Live long and more power. Salute to your service to your country and people. God save them. Maraming salamat. Pati doon sa mga MUP. Yung ako nga, ilang taon lang ako nagserbisyo. Umalis ako, resign ako. Mag-major na ako, resign ako eh. Hindi ko na inintay na lumabas yung order, pinaburak yung pangalan ko. So, dapat nga, Lieutenant Colonel, kasi one rank higher at nung time na yun one rank higher. Pag umalis ka major, one rank higher, Lieutenant Colonel. Kahit nga kunyari, esekusin ko ngayon yung aking status as a reservist kung gusto ko, I'll be a full colonel. Kasi ano ko una, nag-active ako, nag-serve ako, may training ako, ranger ako, US ranger ako, nuclear biochemical, pathfinder, etc. No? Intel, tapos may combat experience, veteran, ang educational attainment ko, mabot ako ng doctorate no? PhD management, kulang-kulang dissertation, MBA ako, kaya ang katapat nun, full kernel ka. Yun ang doon. Minimum, light kernel. Pero okay yun. Full kernel ako. Then, I don't care the rank. I don't care about the rank. Pagka nagkagerya, magsuot ako 5-star. Magsuot ako 5-star. Oh. Sino aabla? Yan ang gusto ko ranko Kung may susunod sa akin yan ang gusto ko ranko. Kung hindi kaya, magsuot akong 4-star. Hindi, commander lang ang tawagan namin sa SFGF. Pero meron akong 5-star na basta na ba yun? May 5-star ako bibigay ko sana to kay Inday Sara pagka kunyaring maging siya sige, habang nagsasalita ako, yun yung ko, imbis na hindi malaki rank ko sa totoo lang, ang mahalaga is yung ready ka na yung mo yung mga kaya mo mag-command. Yun, nakita ko na. Natusok na nga ako. Ready kang mag-command. Yun ang mahalaga. Hindi pwede yung basta-basta may rango ka, tas tatanga-tanga ka, tamukyo ka. Nako, mahirap yun. Mahirap yun. Kaya, the worst yung hindi mahalaga yun. Mahalaga, nakakukuman ka ng tao. Susundan ka ng tao. Ito para kay kay Inday. Para kay Inday. Yan 5-star. Tanggalin kayo yung stopper. Di ba? Para kay Inday sana yan o kaya kung sino man yung kung ayaw ni Resort, ako magsuot niyan What's in the rank? Ito, type lang to. Dalawa to isang gold, isang silver. No? I thought of getting it para sa ating guerrilla movement na in the event na ito nire-reserve ako kay Inday. Tapos yung silver, nire-reserve ako para sa akin sana yan, pero binigay ko kay Metran. Binigay ko kay Metran. Kaya ikaw na magsuot niyan. Hindi ko na kailangan magsuot niyan. Sinot nga ni Metran sa kanyang beret. Tapos ito, nire-reserve ako para kay Inday. Kinuha ko pa nga siya ng beret na pambabae.
Di ba? Commander-in-Chief eh. The first five-star lady five-star of the country. Sa akin, wala naman yung ganyan-ganyan eh. Mahalaga sa akin, performance, I deliver. Na basta may susunod, basta may objective. Ganon. Ang ganda, di ba? Imagine, Madam President, Madam Inday, para sa'yo. Kay BBM sana kaso hindi pwede si BBM. Ano pa to? 2025 pa to. Yeah, 2025 pa. Feb of 2025. Handa yung beret Nakahanda yung beret. Tapos niya ako magsuot. Pero para sa isang leader, sa isang presidente na revolutionary kung sakasakali man dumating yung panahon, nagkagera against China o whatever na gera, global war, with 120 million Filipinos, kahit may 10 ganito, okay lang. Kasi MacArthur commanded, si MacArthur, ilan ba yung tao lang ni MacArthur? 1 million yata. Si Eisenhower, 2 million. 3 million Tayong Pilipino, 120 million tayo. So, walang okay lang yan. Walang kasto. Ang mahalaga lang sa akin is bas-bas ng langit. Yun yung sa akin. Hindi ko kailangan ranko. Okay. Sabi ako, papanik ako, Good day. Your advice for everyone is correct, Cap Dado. Kushi. Thank you. Good evening po, Cap Dado. Thank you. Good day. Thank you, John De Montana said, Aloysius Montalban. Hi, Rick Ching. Sir, those who are slanderous and destructive towards a great person, no one knows what kind of envy they have. O nga Ramon Brazal, hi. Pati yung mga troll na yan, hindi man lang nila ako kilala, hindi nila ako inabutan, hindi nila alam kung sino ako No? And then bigla silang mambabanat, no? Well, anyway, sige, bayad naman sila So, lang yan, may karma So, bala ng langit, ang kumarma sa kanila, bala ng langit, may pagdadaanan silang personal sa pamilya, no? May mamamatay sa pamilya nila o sa kanilang mahal sa buhay. May sasapitan silang isang trahedya. Yan ang yan ang karma ng langit. I don't have to do anything. Kakampi ko langit Ngayon, kunyari umabot dun sa ikot ng gulong, then we find ourselves in a position na we do something about this country, na we bring about change, we reboot everything. Kasama yung mga troll, vlogger, lahat na yan. Lahat ng mga tukmoy na politiko na nagnakaw, gumawa ng kalokohan. Lahat sila huli. Lahat sila. So, pero huwag niyo papatayin. Kung manlalaban, bambuhin nyo para tumigil, and then de-deliver sa pinakamalapit na police station. Ang order sa mga police station, dalhin lahat sa Bilibid, sama-sama sila doon. For the meantime, bantag, come on down, doon ka, take charge ka na muna ron. You assume the role hanggang you prove yourself na innocent, or pagka-guilty ka, tanggal ka doon. Pero pag innocent ka, you continue until you want to retire already or be elsewhere. You clean your name. Tapos nun, pag yung kaso naman, baka invento na kaso So pag dating doon, ipoprocess sila, sama-sama sila doon until such time na we are able to get an island somewhere up north or in the south or dito harap sa East Pacific Ocean para talagang salubong sila sa bagyo, no? Make it a bad experience for them, lalo na yung babahain sila. Gusto ko yun, mabaha sila. Ayan, yun yung
Pagka guilty talaga, kung may death penalty, on death row sila, pero pwedeng ibabayan para aminin nila kung ano yung mga ninakaw nila. Restitution, soli nila, with interest, hindi pwedeng walang interest. For the time na kailan nila nanakaw, and then ilang taon nang dumaan, may interest na yan. Na? Pag-uusapan kung magkano interest. Pasensya na kaya, malupit ako eh. Hindi pwede isoli lang yung pera. Hindi pwede. Isoli yung pera with interest. Mga animal kayo. Takot kayo kay Inday Sara, matakot kayo, mas matakot kayo sa akin. Animal kayo. Mga gago kayo. Kasi pagka every time, ang justification dyan, every time na is the same justification na sinasabi ko sa mga tropa ko, doon sa mga sa mga Indian ko noon. Pinakita ko yung piloto na kapitan, vlog ko yan, na pinakita ko yung piloto, kapitan, Air Force. Bibili lang bisikleta para sa anak niya, sa Arsigas, sa Parañaque yata. Tapos noon, kasama yung asawa niya, naka-uniforme na siya, with all the medals, kapitan. And then, yung asawa niya, and then yung anak niya. Binanatan yung kapitan, patay. Sumigaw yung asawa, hysterical. Binanatan din yung asawa at yung anak. Patay. Kaya sabi ko, dun sa mga tropa ko, yan ang personal yan. Personal na yan. In the same light na, kaya gusto namin ubusin lahat ng mga ABB noon. Kagaya nito, in the same light na nananahimik kayo mga Pilipino. Meron tayong mga binotong politiko. May mga politiko tayo na inaasahan na magtatrabaho ng tama. Anong ginawa? Ninakawan tayo. Tapos ngayon, bendalo sila. Tapos binibintang nila sa mga Duterte. Binibintang ko kani-kanino. Kinakasuhan yung mga nag-iingay. No? Ngayon, kaya nga sabi ko, sa bawat, ang justification ko na pag umikot ang gulong, pagkukulong lahat yan, huliin lahat yan, sa bawat Pilipinong namatay, yun lagi isipin ko, ilan yung namatay ng Pilipino. Every year may namamatay dahil sa kagagawa ng mga tarantadon to Ngayon may namamatay na naman Ang basa ko, 23, ang patay na And still counting ilan yung na sa landslide, etc. Yes, hindi nila kasalanan lahat yan, yung ganun ba. Kaya nga lang, kung nag-iisip sila ng tama at hindi pagnanakaw, nagawa ng paraan to naiwasan Hindi ang iniisip nila pag nanakaw Yung mga walang kwentang mga tukmo itong mga natin. That's why I feel it's justified na hulihin yung mga yan at saka pananagutin. With interest talaga yung pera nilang ninakaw. Binabaon tayo sa utang ninanakaw naman yung pera. Hindi tama Sipin nyo yung perwisyo talaga inaabot, basa lahat ng gamit mo. Putya, hanggang leeg, hanggang bubong yung baha. Stranded ang tao, kaliwa kanan. Hindi naman dapat nangyari yan kung tama lang ang mga utak ng tao. Trilyon ang ginastos, di ba? Flood control. Alam mo naman kung saan talaga babahain bakit? Hindi na pagandaan yun. Bakit ngayon baha-baha, di ba? Ngayon, sinasabi na, kukolektahin yung tubig. Nadinig nila doon sa vlog ko na pwede naman kolektahin yung tubig, etc. Benta natin yung tubig. Ngayon nila gagawin. Matas nila magnakaw na. Kaya nga, too late the hero. Too late. Mercedita Solo. Hello, General. Thank you. Hindi naman. Jonathan Edwards, what? Robin is, ano ito? What? Robin is a Ling? I don't know. What about Robin? Ano ba sabi ko? Magaling si Robin. Tama lang. Sa mga senator, isa sa naniniwala ako. Sinasabi ni iba, kulang siya sa talino, pero I think he's practical. No? I would even accept him as a vice president. Harry Ching, Senator Robin has a heart. Yeah, I agree. He is truly humane. You can
really feel that and he really has intelligence. Dalawang pwedeng maging vice president so far, no? Sa mga existing. At tatlo, Robin, Cayetano, Marcoleta. Yung tatlo na yan pwede. Sa pagpilian sila kung sino. Pag hindi sila makadecide, maghanap sila ng kung sino. Then Edison Johnson. Good evening, Cap Dado, watching from Cavite. Hindi ba baha dyan? Wala naman kulit. Hi. Esther Renante. Good evening, Cap Dado. Still waiting for the day of reckoning. I believe in time God will intervene to correct the bad things in our country. I agree also. Marco Antonio Haldon, you're a bitch. Edelberto, bakit? Anong away kayo? Merong away? Nabura. Nimportua, good evening. Magandang gabi. Good evening, sir. Marco Antonio. Edna Ogawa, good evening. Magandang gabi. Sana hindi kayo Tweety Bird, Abante is looking for BP Sara saying that the country is already flooding. Where is she? Where is she? Tanga, Abante. Wala nga budget yung tao. Gago pala kayo Nung siya, pinalalabas nyo, ginamit niya yung flood control, yung confidential fund para sa mga socio-economic tree planting, etc. Diyan sa mga disaster relief. Tapos ngayon, hanapin nyo, gago. Kayong mga pumaldo-paldo, saan kayo? Kayong mga ungas. Lakwatsero, sir, there's another shooting in Zamboanga. Kaya nga, students are involved again. The government is really lacking in security measures. Ang problema, kung mayaman yung estudyante, sumakay sa kotse, paano mo ma-check yung dala niya? Kinalas niya yung baril, nilagay niya sa backpack niya. Hindi naman titignan ng mga nag-aatid sa kanya kung may intensyon. Hindi mo pwedeng ipataw yan sa mga security personnel sa eskwelahan. Hindi rin Kaya nga, paano? CCTV pwede, pero sa pamilya talaga Sa pamilya. Sa environment na kinikilusan. Ngayon, ang bibintangan nila is yung mga video games, mga ganon. Not really Not really. Lahat tayo exposed sa video games O bakit may mga pamilya, hindi ganon yung mga anak? So, na kailangan intindihin masyado yung problema. Intindihin. Ano yung naging reason? Nag-compel do sa bata na kuhanin niyo yung baril. Alam niya hindi siya pwedeng magdala ng baril. Kinuha pa rin niya and then namaril siya. What is that reason? Ano yung compelling reason at the same time? Ano yung what made him do it na yung lakas ng loob ba? Anong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Nakakasama ba siya sa firing? Mga gano'n ba? Ninervyos ba siya nung ginagawa niya yon? Ano yung mga witness? Ang daming mga dapat itanong at makuhay sagot. Hindi yung basta-basta magsasalita and then haka-haka. Hindi natin alam. Okay. Tweety Bird. Including Quezon City late announcement for suspension of class. You see? Sino yan? Belmonte. Ano ito? Gerald Calzado. Black Cap. Blessed good evening po, Sir Chairman, SFJF, retired Scout Ranger Cap, Dado Enrique, and to all the commander members of SFJF. God bless us all. Larry Aro, magandang gabi sa iyo. Joey Fernandez, where is the goat that died? Joey Fernandez, anong goat na matay? Ang namatay, aso. Aso ko namatay. It's me. Good evening, Sir Dado. Heidi Ching, good evening, Sir everyone. Stay safe. Tweety Bird,
ano ito, sino to? Joey Fernandez, where's the goat that died? Kung ang tinatanong niya, kunyari yung sa, no, sa farm, yung mamamatay na kambing doon, binabaon namin doon, hindi namin kinakain. Kasi pagka kinain mo, baka magkasakit pa yung tao. Baka malipat yung ano. So, pagka namatay doon, hinuhukay, binabaon namin. Reynaldo Doble. Good evening, Supremo. Ngiwi-ngiwi's legacy is widespread theft, robbery, and a plague on the Filipino people. John. Good evening, Cap Dado Din Marie. Hi. Erlinda Flores, good evening, Sir Cap, and to all the Filipino survivors. Gerald Calzado, hashtag Nasan Kim Bonjing, Tambaluslos, Crocs Country. Gerald Calzado, Alamano, Dep, Crocs Country, yay. Ay, Gerald Calzado, breaking news then, Bangag is now Bangag, hey, hey, hey. What is happening to our country? Terrible, sabi ni Bis Jap. Gerald Calzado, may flood control Bangag project, Badjan, yehey. Wala eh. Bad trip talaga. Nakakainis. Okay, thank you ulit kay sino ito kay Ruth Yoshinobu, maraming salamat ulit sa pakulay. Luke Daylan. Sir, good to hear you're on Duterte side. On the other live, it's all about slandering the Dutertes. Saan? Sino? Sino nagla-live? And then, di ako talaga, paano ba, how do you put it? When you go personalities kasi, pwede kang mawala. Na? Mga Pilipino, no? When you say Duterte ka, when you say Marcos ka, pwede kayong mawala. Mas maganda sabihin mo, sa Constitution ako, sa Pilipino ko, sa general, sa lahat ng Pilipino, majority na Filipinos, kasi that's democracy, 50% plus 1. Yung concern ng concern nating lahat, is a good Philippines, no? Magkaroon tayo sa magandang bansa. Yun yung concern natin. Regardless kung sino yung pinuno dyan, kay Bob BM, Bobo M, o Bangag M, o si Duterte, na ang pinakita ni Duterte kasi is tangible and intangible. Build, pinakita yung mga hindi magawa na ibang presidente, ginawa niya. Pinalibing yung tatay ni BBM. Imagine gawin mo yun. Sa kanya basta ilibing yung tao yan Presidente yan Hindi naman proven na kriminal yung ganun ba. Pinalibing, Tapos gago tong BBM, pinadala siya sa ICC. Gago Walang kwentang Pilipino si BBM. Tapos itong si Duterte, maraming Pilipinong tinulungan. Na iba siya. Si BBM, wala That's why, nagkataon si Duterte nasa side ng Pilipino. That's why ako mismo, I like the Dutertes, I like Digong, I like Inday Sara, even Pulong, and Baste, because kita mo hindi panggap hindi hipokrito totoong puso Sa akin, madali mag-identify kasi yung parehas ng tabas Naintindihan mo kagad. You can easily spot a person na totoo at yung hipokrito. Hipokrito tong kay Marcos Hipokrito tong mga congressman, etc. etc. Totoo Si Duterte, totoo. Kaya nga, yung sinasabi nila impeachment, to hell with it. Kahit ano sabihin nila, hindi maniniwala ang tao sa dulo pagka si Inday, ginilty nila. Kasi alam ng tao, ginamit yung pera sa tama. Hindi nila kayang i-link yung kay Inday. Bigyan nyo, mami, para hindi mag-ingay. Gusto na, humingi ng buhatin nyo na lang, pakibuhat na lang. Yun yung kahit anong gawin nila
Eh, tawagin nila si Colonel La Chica. Tawagin mo si Colonel La Chica. Ano sasabihin sa kanila ni Colonel La Chica? Oh, marunong pa kayo doon sa Colonel na nagde-devise ng nag-ano. Eh, kanya-kanyang diskarte yan kung ikaw ang operative. Ikaw magpapatupad ng doon sa implement ng Intel Fund, Confidential Fund, para maiwasan na yung mga estudyante ma-recruit na si PPNP-NDF. So, wag nyo nang pakialaman kung paano discarding ginawa ni Colonel La Chica. You have to respect that. Otherwise, kayong mga panggap-panggap, kunwari alam ninyo, magaling kayo, mga animal, hindi nyo naintindihan talaga. The mere fact yung mga tanong ninyo, mga sa senators, no, pati congressmen, hindi nyo naintindihan. At ang nangyayari dyan, naghihintay yung CPP, NPA, NDF, mga Bayan Black, hinihintay talaga how it was utilized para ma-neutralize sila yung mga asset working against the CPP, NPA, NDF. In recruiting, yung mga kabataan. Ngayon, kung kayo mga Pilipino, tahimik kayo, ayan yung gusto nyo ma-impeach Inday Sara, ma-impeach Inday Sara. And then, mawala yung pagkakataon ninyong tuminong Pilipinas. Kung naniniwala kayo sa narrative nitong kabila ng admin, kaya naman ganyan sila, natatakot sila, mga nagnakaw sila Pananagutin sila ni Inday Sara. Yun lang yun. Kaya binibintang lagi lahat sa Duterte. Kaya magising kayo sa katotohanan, mga kababayan. Yang flood na yan, yang mga baha ngayon na nangyayari, katibayan yan. Pinadala ng langit yung baha para makita ninyo yung katotohanan. Inday Sara, 125 million. Questionable, inotorize ng COA, yung 50 plus million, 73, kinwestiyon, ni notice of disallowance without even checking kung paano yung yung resibo, etc. Table audit ang ginawa. Oh, paano masasabing i-disallow mo? It's a matter of ang usap kayo. Ganun ba? Yung pinadala mong COA, hindi nga alam na hindi nga marunong mag-handle ng intelligence operation So how do you expect this COA to understand? O notice of disallowance ang pinaka-safe para wala na lang masabi sa kanya. Pero ang tanong, tama ba yung sistema na ganon? Tama ba yung mga tao na pinapa-audit mo ng confidential fund na hindi nakakaintindi ng intelligence operation, confidentiality? Anong gagawin mo? Ikaw ang disbursement officer. Ayun, ingay ko nung nadidinig ko yung yung impeachment. Di ko na nga binlag kasi para madinig nyo sa ibang tao, wag na lang sa akin. Mura ko na mura Putang ina ninyo, gago kayo pala Gusto ninyo yung disbursement officer ang pupunta dun sa kausap nila. Kung commander ng NPA yun, commander ng NPA o kaya isang asset na NPA, na recruiter o kaya teacher, isipin nyo anong gagawin ng act sa kanya. Anong gagawin ng leftist organization do sa tao? Pakatay sila. Anong gagawin ng NPA do sa commander? Malaman nila na ang nirequest ko niya rin ng commander gamot. Okay, barangay captain, gamot ang nirequest niya na bayad sa kanya para wala siyang hawak ng pera, para gamot na pamimigay niya kasi yun pinaganda niya. Paano kung yung civic organization, taga Red Cross kunwari, gamot na lang. Hindi natin alam Ang punto, kung ako yung SDO, no, disbursement officer. At sinasabi maingay. Ang sinasabi ng joint circular, ako lang dapat. Paano sila chika? Yan nga yung nagre-record ng mga tao Siya nga yung magpapa-implement ng lahat. After all the gathering of intelligence ng lahat ng case mga officers na yan at may mga asset sila. Sabihin sa kanya, siya yung and then, sige, go. Larga. Receive. Ganun And then sila, go. Receive. Kolekta, yun ay bigay kay SDO. Anong gusto nyo? Si SDO pupunta sa bawat asset? Kung sabihin ng asset, sino ka ba? Wala kami tiwala sa'yo. Katayin pakite.
Ang pinag-usapan dito, yung buhay ng asset. How do you preserve na yung asset and the handler relationship of trust and confidence nandoon. Papupuntay mo ibang tao kasi merong circular na nagsasabi, dapat yung SDO lang ang nagre-release ng pera. Gago pala kayo eh. Hindi nyo naintindihan nyo sa COA. Siyempre di nyo maintindihan. Kaya notice of disallowance. Putang ina, ano gusto nyo? Madilagay sa hindi lang ang mapepeligro dyan yung buhay ng mga asset. Pwede rin na maging doble kara yung asset. Pwede, nangyayari yon, doble kara. Na mapepeligro yung intelligence agent mo, suntalo na natin yon. Na handler, kapitan siguro yon. Tiniente, kapitan, major, colonel, ganon. Handler siya, kung high level, mga colonel pa. Tapos nun, magkakaroon ng duda ito sa kanya. Anong gagawin niya? Sineset up mo, kung unahan kita, barilin. Yun. Barilin. De patay. Napepeligro, hindi lang yung asset, pati yung serviceman, pati yung sundalo natin, mapepeligro. Pati yung mga civilian contacts, mapepeligro. Anong ginagawa nitong impeachment court? Ay, nako. Anong ginagawa ng prosecution? Nga napapamura nga ako magago to, animal kayo. Hindi nyo alam yung nangyayari. Pinipilit nyo ungkatin kung ano nangyari. Sinasawsaw ninyo na merong ginawa sila, pinagkakitaan nila yung pera. It's a matter of trust. It's only 125 million. No questions asked. Pagka ganon, ang objective, mapigilan yung mga estudyante ma-recruit ng mga tong gagong CPP, NP, NDF. Mapigilan. May, after intelligence report, yun, basahin nyo. Enjoyin nyo, basahin ninyo. For whatever na nilabas doon, ibig sabihin, cleared yun nilabas. And then for your eyes only. At tsaka nyo ngayon anuhin, hitahin. Wala nga kayong clearance eh. Wala sa rangko nyo eh. Mga COA na magte-table ka lang nga. Table audit. Hindi mo pinuntahan yung tao. Tapos questionin nyo yung acknowledgement receipt. Ngayon, subject of impeachment, yung acknowledgement receipt. At palalabasin ng opposition, ng prosecution, gago si Inday Sara, gago si Colonel Lachica. Wala sa hulog. Hindi nyo pwedeng kasuhan yung tao, si Inday Sara, kasi nandiyan pa yung proseso. Pwede pa niyang i-question yung notice of disallowance hanggang Korte Suprema. Hindi pa tapos yung proseso. Tapos pinipilit yung impeachment. Kaya nga, dapat yan, iano na kagad, dismiss na, sayang yung pera natin. Gago tong natin nagpapalabas sila. Trial by publicity. Hindi bale. Pagka umikot ang gulong, mag-trial by publicity rin tayo. I-televise natin lahat ng kaso nila. Magago to i-trial by publicity natin lahat itong mga may offense sa taong bayan. Flood control Di ba ikaw yung nanduduro noon? Ikaw yung nanduduro noon, di ba? Akala nyo kung magpa-contem-contem kayo, mga animal kayo? Magkano yung kotse mo? Magkano yung bahay mo dyan sa, di ba? Kasi sisitahin lang natin lahat yan. May mga asset tayo intelligence lang naman yan malaman natin. Tapos, yung baka pamilya niyan, isuka siya para lang may ex-deal. Yung kabit niyan, yung mga kabit nila, yung pamagsalita. Kaya nga, panagutin na lang natin lahat. Okay? Linker, the Dutertes have love for country, I agree, so I will vote for any of them who runs for president because they are not thieves. All the budget given to them has a receipt. Sa totoo lang nga, katiwa-tiwala sila Hindi kagaya itong mga politiko na correct sir, it is possible to assess possible the asset, it can be a traitor. I really agree about that. Watching from Lebanon, Labi Labs, Linker,
While BBM lies, the sky reveals every lie he tells. Like the flood control, he said, over mga 5,500, the flood control that was completed is gone. They are stupid, sir. Ang problema kasi doon sa flood control, gumawa ka ng isang parte, kahit matibay dito, dito hukay. O di pinasok yan, natupak, na matitipak ito, dapat yung buo Tsaka properly. Thank you, Linker, always, sabi ni Heidi Ching. But I call Tatay Digong, he's the great leader, this is really I saw, sabi ni Heidi Ching. Linker, the Dutertes even their children, you can feel their concern for the people, unlike BBM, who is a hypocrite, who is just showing off. Yeah, peking-peke. Yung mga Duterte, totoo talaga, mararamdaman mo talaga. Tama kayo. The PRRD is not perfect, but his heart is pure for the people. Pilipino lang talaga si Duterte, kahit magmura yan na magmura. No ngayon, yung pagmumura naman niya, wag takpan mo yung tenga mo, wag mo siya madinig. Ganun naman, you have a choice. Pero he delivers. Yun yung ano doon. Alam niyo, muntik na tayo maging narco state kundi nag-ano sila nag-tukhang at saka nag-war on drugs. Muntik na tayo maging narco state. Grabe, may mga general na drug syndicate May mga politiko. Iba talaga noon. Iba yung ginawa. Kaya nga lang, itong sobrang hatred nila sa mga Duterte. Kaya binabaliktad nila. Kaya kayo mga kababayan, hindi dapat tayo idle. Hindi dapat tayo papayag. Because bansa natin to. Pilipino tayo. Bansa natin to. Hindi tayo pwedeng magpadapadala sa mga tarantadong mga magnanakaw na yan. Kaya ako nagagalit. Kaya iandaan nyo lang yung pag-ipunan nyo araw-araw, 20 pesos a day, pag-ipunan nyo, itabi nyo para pagka kailangan, one time, big time, meron kayong makakadalo kayo, makapunta kayo. Hindi yung maraming dahilan, wala kayong etc. Pag-ipunan nyo na ngayon because abutin to na October, November. So, August, September. Ako, sinimulan ko August 1 sa buong August nga kahit sa 20-20 nga lang Ako sa akin nga, kaagad, 50 para top card, 1.5 kaagad, tapos tabi na yon. Naka-standby lang yon para pagka kinakailangan kong bumaba na Manila, okay na ako. May pagkain ako, may pamasahe ako, may gamit ako. So ready ako, patay kung patay. Yung kung walang ibang kasama, manikas ang Pilipinas. You lose the chance, mga Pilipino. Pero there is a chance na mabago natin to. Once and for all. A few good men, a few good ladies and men, a few good retired, a few good concerned people, and probably part of the AFP at part of the PNP will come to think about it na something's got to be done about it. Kaya natatakot dyan sa mga banat nila, banatan kayo na inciting. All I have to do is tear the Constitution. Naniniwala ako sa Constitution. Pero wag niyo akong papwersahin, kayong mga nasa gobyerno, naniniwala kami sa Constitution. Yun nga gusto namin implement Ninanakawan niyo kami, mga ungas kayo. Wag niyo kami pwersahin, punitin namin Constitution, gumawa kami ng bago. Mga animal kayo, at takulong namin kayo lahat. Kaya galing-galing at naniniwala kami sa batas. Pero yung klase ng batas ninyo, mga animal kayo, matakot kayo sa amin. Kasi pagka pinairal namin yung batas namin, manigas kayo. Takot kayo sa amin. Yung batas namin, batas ng langit. Habulin namin kayo lahat. Nandito na lang ako. Thank you ulit kay, sino naman to? Luke Dilan Pia, maraming salamat sa iyong pakulay. Maraming salamat. Moderator, di pa pala moderator. Okay, maraming salamat sa iyo, Luke Dilan. Pia, thank you. Catherine Francisco, sir, the corruption has gone even worse because of resolution number 10. Kaya ako nagagalit dyan kasi sa akin, lahat sila nakikinabang sa resolution 10. That's why pagka kunyari nagkaroon tayo ng declaration, mga kababayan, right away, we abolish resolution number 10. Right there. Tapos, yung
Hindi na kinakailangan maghintay tayo ng mga deliberation sa Congress, sa Senate. No. Pagka tumayo taong bayan, pagka tumayo tayo, right there, one of our declaration, we are rescinding resolution number 10. Lahat ng et cetera. Yung mga ano na yan, yung we are ordering a full disclosure, investigation at ano tawag doon? Restitution and reckoning dyan sa accountability dyan sa flood control scam na yan. And then, yung mga confidential funds na yan, wala na. Lahat ng confidential fund tsaka intelligence fund, wala na. Wala na. Abolish na. Isang agency na lang maghahawak. Yan. Gusto nyo magkaroon ng intelligence fund, i-clear nyo doon sa agency na yan. National Intelligence Department, headed by a secretary. Sige, tingnan natin. Mga angas-angas ninyo, Intel fund kayo, Senate, Congress, Malacanang, wala, naka-intelligence fund. Isa na lang, ito na lang. Tingnan natin. Yan ang bibitayin natin. Yung, sorry, sir. Yung head niya na general, yan ang bitayin natin. Sorry, sir. Matino yan eh. I'll stand for him. I'll stand by him. Sino man yun? Kaya nga, maayos natin to. Sa totoo lang, mapapatino natin to. And ang wish natin dyan, walang iyak na Pilipino, walang iyak na Pilipino sa sarili niyang bansa. Kasi yung government, responsive, preventive, preemptive siya. No? Inisip niya Pilipino. Ang pusong Pilipino yung gobyerno. And ang tama doon is Sara Duterte. Not because she's the right person of all the candidates now, of all the people now in government. It's Sara Duterte who has the capacity to lead the country. She has a heart. Yun. Hindi pwede si Escudero kahit he has a heart. Evangelista, he has a heart. Hindi Sara, he has a heart. Really, he has a heart. From the time na binuntal niya yung sheriff na yun, pinalalabas nila na meron siyang tendency na arrogante, etc. To the time na hinamon niya yung sinabi niya, pugutan niya ng ulo si BBM, gusto niya, ini-imagine niya. Sa galit yun. At tapos nun, itong si Laika, Attorney Laika, love you, Attorney Laika Lopez na pinagtatanggol niya. That's the kind of president we need. Ipaglalaban tayo. Nandoon siya pagka may sakuna. Kasi haharap ang Pilipinas sa sakuna eh. Haharap ang Pilipinas. Kaya nga, not with BBM. Yung ano na yan, yung Paksili na yan, not with BBM. With Inday Sara, payag ako. Because kahit hindi ako nakatingin, kahit hindi tayo nagano, alam natin na hindi tayo ibebenta ng Inday Sara. Yun eh. May kredibilidad eh. Kaya kayo mga Pilipino na naniniwala gago si Inday Sara, sorry sa inyo, mas marami kami naniniwala na matino si Inday Sara. Demokrasya tayo. Otherwise, umalis kayo sa bansa. Okay? Sumama kayo sa isla. Hi, Licheng. Opo, Ma'am Licheng. Always thank you, Mujen. We need the reckoning rally, Supremo. We can't afford to ask for the resignation of this foolish president. Hindi resignation ang sa akin. Sa akin, terminated yan. We do not give him an option. We just, he's terminated. Lahat sila terminated. And we choose to install the good president. Someone we believe in. We all believe in. Yan, yun sa akin. Pero sa ngayon, hindi pa. Nakita ko kasi nandun tayo sa ongoing impeachment. Panoorin natin, hintayin natin, sinugin nila yung sarili nila. Hintayin natin na sikatin nila si Inday Sara at lalong makita ng tao, si Inday Sara lang ang nasa tama. At lahat yan, delikado. Lahat yan ay may problema.
Kasi habang tumagal yung impeachment, nakikita ng tao ano kasalanan ni Inday? Yun. Kaya lalo siyang titibay, lalo siyang lalakas. Itong catch nga kahit impeach nila si Inday, kahit iboto nila, hindi papayag ang tao. Yung nakikita ko, hindi papayag ang tao. Anong gagawin ninyo? Bibit-bitin nyo si Inday sa kulungan. Nako, subukan nyo. Yung tapang ninyo, subukan nyo. Ganun yung tao, lalaban ng tao. When you have a charismatic leader like Inday Sara, when you have a truthful leader, a leader of the masses, a leader of the Filipino people, the daughter of a famous leader, Duterte, ay sus Ginoo, and then an anointed leader by heaven, nako, good luck sa inyo. Hindi papayag ang taong bayan ano si Inday. Kaya gawin nyo na lahat ng gusto nyo. Kahit subukan yung patayin yan. Subukan yung patayin. Ay nako, hindi nyo mapapatay si Inday. Hindi nyo kayang patayin because gwardyado ng mga anghel si Inday. May standing order ang langit na, pag may nangyari dyan, sesanti kayo ganon. Kaya grabe yung security ni Inday. Hindi yung hindi yung presidential. Hindi. Anghel ang security niya. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Kaya, Madam Inday President, get ready. Yun lang yun. Get ready. Dasal ka lang araw-araw. Pagka nandyan na, wag mo na hintayin 2028. Hindi aabot ng 2028 yan. Hindi kaya ng Pilipino, 2 taong pambaha. Hindi kaya. 2 taong pananakawan. 2 trilyon kada taon na nanakawin. Ibabaon ng Pilipinas hanggang 24 trilyon. Hindi kaya And dapat tayuan. Mga kababayan, dapat tayuan. Tayuan. So, naghihintayan kasi. Taong bayan, mauna, then Inday Sara. No, hindi pwedeng mauna Inday Sara. Tapos sama kayo, no? Kaya, kung ano man yung kulang dyan, tayo magpuno. Tayuan natin. We put the right president. Yun yun. Yung tatakutin tayo, kaya natatakot, nasa tama tayo. Nasa tama tayo. Ngayon, kung ang gusto ninyo ganyan, na presidente, ganyan administration, bendalo, sige, bahain kayo. Aabot yan ng lubog kayo. Tingnan natin. At pagka it rains 40 days and 40 nights, the great flood in the Philippines, ay, Diyos ko. Subukan natin, tingnan natin. Tapos wala lahat ng aanihin na magsasaka. Wala lahat. Saan tayo? Import tayo. Saan kayo ng pera? Tapos yung import, pagkakakitaan pa nila. Import mo lahat ng gulay. Sira lahat ng gulay, sira ng mais, sira lahat ng tanim. Paano? Lunod lahat ng hayop. Baka, baboy. Import kayo lahat. God can make our lives miserable just to drive home a point.